taon ng tindero ng alimango si Mang Alberto. Kaya naman kabisado na raw niya ang ugali ng mga ito. Oras na tanggalan mo raw ng tali ang kanilang mga sipit. Siguradong rambol. Pag masipit siya ng isa, halimbawa nasipit yung isa, susipitin na siya ng kalaban niya. Kaya bandang huli parang nagkalaban na silang dalawa. May pagkamakasarili rin daw ang mga alimango kapag pagtakas na sa banyera ang usapan. Solo-solo lang sila lumabas ng banyera, pa isa-isa lang yan. Pakanya-kanya sila gapang kung saan sila pupunta. Ang ganitong eksena ang pinagmulan ng masamang ugali na tinatawag nilang crab mentality. Ang crab mentality o ang paghatak ng kapwa sa ibaba para umangat ay likas daw sa ating mga Pinoy. Ang idea ng crab mentality, ang pinaka-word ng crab mentality, ay galing sa pag-obserba natin sa mga crab, Filipino crab daw, ay hindi mo na daw kailangan takpan ang lalagyan dahil hindi makakatakas, maghahatakan. Nagsimula raw ang kaisipang ito nang sakupin tayo ng mga dayuhan. Dahil sa hirap ng buhay, umiral daw ang prinsipyong matira ang matibay. It started nung panahon na dumating ang mga Amerikano, sumunod ay mga Hapon. That was a great transition. So in order to survive in that situation, kailangan ng mga Pilipino maging competitive. Pero para sa call center agent na si David, hindi niya tunay na pangalan, buhay pa rin ang crab mentality hanggang ngayon. Biktima raw kasi siya ng negatibong kaisipang ito. Dahil daw sa napunan ng kanyang mga kliyente ang kanyang galing sa trabaho, may mga kasamahan siyang hindi natuwa at hindi siya tinantanan ng paninira. Madami silang ginawang mga pandaraya para lang umangat sila. Para sila yung mapansin, para sila yung mabigyan ng recognition, para sila yung mabigyan ng pagkakataon na makita yung performance nila at may expense. Dahil sa hindi na niya nakayanan ng ganitong kalakaran, napilitan siyang mag-resign sa kanyang pinapasukan. Ngayon, naisip ko na mag-resign kasi nga, ang hirap na ikaw wala kang ginagawa, hindi ka, lumalaban ka ng patas, hindi mo hinahayaang umangat ka at the expense of others, pero sila naman, tuloy ang paggawa nila ng mga bagay na ikasasakit mo. Para malaman ang mga dahilan kung bakit umiiral pa rin ang crab mentality sa kasalukuyan, itong mga estudyante ang aming inibitahang sumali sa isang team building activity. Role-playing ang magiging sistema ng aktibidad na ito. Iba't ibang propesyon ang kailangan nilang i-internalize. In character dapat ang lahat hanggang matapos ang team building game. Congressman, priest, boxer, school teacher, old lady, janitor, composer. Sa pagkakataong ito, isang sitwasyon ang ibinigay sa kanila. Nakasakay kayo sa isang cruise ship, isang magandang barko. Kaso, nagkaroon ng aksidente. Lumubog yung barko. Nakakuha kayo ng isang salbabida. Ang problema ngayon, itong salbabida ay unting-unting nagde-deflate. Lumalambot. Pag pito kayo, siguradong ito ay lulubog at kayo lahat ay mamamatay. Dahil dalawa ang kailangang i-vote out, kanya-kanya ng bidahan kung bakit sila ang dapat makaligtas. Ako hindi ako pwedeng mamatay. Sikat ako eh. Kampiyon ako dati. Maraming maghahanap sa akin pag ako namatay. Ako, hindi lang ako yung gustong wag akong mamatay. Maraming charity. Kasi ako tumutulong sa kanila. Tumulong pa sa... Pero meron din namang hindi naging makasarili. Bilang isang pari, kailangan kong bumitaw dito. Naniniwala ako sa himala. Kaya, bibitaw ako. Pero nang dumating na sa puntong kailangan ng pagbotohan kung sino ang hindi dapat mabuhay. Yung boxer at saka si congressman. Yung boxer kasi, ang angas niya, hindi siya magandang impluwensya sa aming mga kabataan. Tapos si congressman, kung talaga nakakatulong siya sa aming mga mamamayan, bakit yung pamilya namin mahirap pa rin? To strengthen their case, ika nga ba, parang tinitira nila yung isang participant. Matapos makaboto ang lahat, ang congressman at ang boxer ang nai-vote out. Given yung mga circumstances nung oras na yon, parang yun yung tamang gawin. Kasi pag hindi nila ginawa, syempre mamamatay sila lahat. Ipinakikita raw nito na ang pagkakaroon ng crab mentality ay dahil na rin sa mga sitwasyong nagigipit ang mga Pilipino.
Sa totoong buhay, kahirapan daw ang sitwasyong maihahalin tulad dito. Ang crab mentality ay hindi isang pag-ugaling Pinoy na ito ay dumadaloy na talaga sa ating kultura. Ang crab mentality ay nangyari sa atin dahil there was a pressing need. Na iba sa inyo ay medyo kumampit. Sa kabilang banda, isang positibong ugali pa rin daw ang makikita rito. Ang crab mentality ay nasa ilalim at tinatawag nating competitiveness. Filipinos are very competitive. Kaya imbes na isipin ang negatibong ugali ng paghahatakan pababa, isipin na ito ay ginagawa para ang lahat ay umangat. Harinawa nga mga kapatid na itong crab mentality, we will be able to treat it in a positive way. Na tayo po ay, instead of putting people down, we help each other to get through, na makaahon at maging successful. And I think this can only be done if all of us will be a God-fearing people. Thank you. This is Antronas.